Sasakyang pula ang plaka ginamit daw ni Chairman sa kanyang personal na lakad. Ang kanyang pag-gimmick hulog sa bitag ng T3. Ilang beses na nahulog sa bitag ang sasakyang pag-aari ng gobyerno na ginagamit pang personal na mga lakad. Pero mistulang walang pangilang batas laban dito. Ang red plate na kotse kasi gamit ni Kapitan Ariel Sarmiento ng Comembo, Makati City tila for unofficial use also. Yung sasakyan po ng barangay ng Comembo, parati pong ginagamit ng barangay captain namin. Kung saan po pumupunta, Lunes hanggang Sabado, minsan Linggo pa ginagamit, madaling araw na dadating, ginagamit po pupunta ng bar, at iba pang mga personal na lakad. Kami sa may itatakbo sa ospital, yung tricycle po ang ginagamit papunta sa ospital. Para kumpirmahin ang sumbong, pinostehan ng aming asset ang nasabing sasakyan na may plakang SLA 879. Oras ng gabi ng Sabado, mula mismo sa kanyang bahay, sa pool, ang pag-alis nito, sakay si Kapitan. Sa pagbuntot ng bitag T3, hindi sa barangay nagtungo ang opisyal. Kasama ang isang lalaki, bumaba sa kimikan sa Global City, sakop ng Taguig. Yung gasolina, ginagamit niya, pero gasolina ng gobyerno. Chairman, official business pa yan. Tila napakasipag mo naman kahit oras ng gabi, may meeting ka pa. O kung ikaw naman ang gororonda, lampas na ho ata kayo sa inyong nasasakupan. Pakipaliwanag nga ito. Dahil kung hindi maliwanag na paglabag ito sa Batas Pambansa 73 na mahigpit na nagbabawal ang paggamit ng sasakyan ng gobyerno sa hindi opisyal na pakay. Okay, sa issue niyan, nasa linya ng telepono ngayon si Chairman Ariel Sarmiento ng Barangay Comembo, Makati City. Magandang hapon, Chairman. Chairman? Hindi po. Chairman, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Chairman, naka-assign ho ba yung sasakyan hong may pulang plaka, ito'y SLA 879 sa inyo, Chairman? Opo. Alright, nakita raw, Chairman, ata sa isang gimmick, isang Sabado, na gamit nyo huto hanggang alas 12 na madaling araw. Ito ay, Chairman, ito ay opisyal na lakad o personal na lakad, Chairman? Actually po, sir, sabihin ko pong personal din dahil bagamat may kahalo siyang magiging opisyal dahil yung November 30 po na iyon, kausap ko yung caterer para doon sa pagpapakain namin para sa December 1 na affair po ng barangay. Okay. Kasi po nagbigay po ako ng parang pasasalamat para doon sa mga tao, sa mga naglilingkod po sa barangay nung araw December 1. At kasi hindi ko pa nababayaran yung caterer ng aming pakain ng araw na iyon. Sir, bakit umabot ng ganong katagal hanggang madaling araw ho, sir? Na yun ho ba personal pa rin? Hindi ho ba pag mga ganyan? Siguro, pag umabot lang ho siguro, sir, hanggang alas 8, alas 9, hanggang alas 10, gabi na ho yun. Pero pag umabot ng madaling araw, personal na ho yun. Wala nang kinalaman ho yung sinasabing opisyal na lakad. Kasi po, yung panahon na yun, sir, yun lang naging available din yung personal compare para bayaran po yung catering na aking kinuha po para sa araw ng December 1. Okay, sir, para sa akin ho, sir, kung sakaling ngayon alam nyo na, ito ho ba'y gagawin niya pa o ulitin niya pa o hindi na ho? Hindi na po. Siyempre po, sa pagtawag po ng attention ko dun sa pagkakamali, maaaring pagkakamali man po ito, tinatanggap ko po siya. Okay, with that, sir, wala na ho kaming ibang sasabihin pa dahil ho yung pag-amin yung pagkakamali, pwede naman ho tuwirin sa susunod. Hindi ho ba, sir? Sige po. Okay, maraming salamat ho, sir. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Mabait ka ngayon, Tolpin. Umamin. In the spirit of Christmas. Kung Kung Diyos nga, taong bayan pa kaya. Kung ganun, tama ka. Diba? Bakit mo ba sinabi yun? Kasi nagulat ako dati, talagang didiinin Ikaw mo. ba'y malapit na rin sa pananampalataya ko? Hindi, kasi may nakita akong Paskong Pasko. Sabay, Christmas is everywhere. Exactly. There you go, tama.